Ang mga bulong sa tubuhan may bumubulong sa tubuhan. Hindi ito ang karaniwang huni ng hangin na dumaraan sa mga dahon ng tubo. Iba ito. Isang tunog na tila may bigat, may lumbay, at may lamig na kayang tumagos sa buto. Para itong isang lihim na ipinipilit isawalat ng lupa, isang salitang hindi mahanap ang tamang bibig na pagmumulan. Napatigil sa pagwawali si Elena. Ang kanyang paghinga ay biglang bumigat at naramdaman niya ang pamilyar na panlalamig sa kanyang batok. 16 na taon. 16 na taon na niyang sinisikap ibaon sa limot ang tunog na iyon. Ang pakiramdam na iyon. Ang parehong pakiramdam noong isang madaling araw sa mismong lugar na ito ay natagpuan niya ang isang sanggol sa loob ng isang bayong na kawayan sa gilid ng walang katapusang taniman ng tubo ng Hacienda del Silencio. Guni-guni mo lang yan, Elena. Bulong niya sa sarili, habang mahigpit na hinawakan ang walis tingting na parabang ito ang kanyang tanging sandata laban sa isang kaaway na hindi nakikita. Matanda ka na. Pinilit niyang ipagpatuloy ang pagwawalis sa kanilang maliit na bakuran, isang patag na lupang napapaligiran ng mga puno ng saging at gumamela. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maialis sa tubuhan. Ang mga matatayog na tubo ay tila mga berdeng pader, nagtatago ng kung anong kadiliman sa likod ng mga ito, kahit patirik na tirik ang araw. Sa di kalayuan, sa ibabaw ng isang burol, matatanaw ang silweta ng malaking bahay ng hasyenda, isang paalala ng kapangyarihan at ng mga kwentong hindi dapat isinasatinig. Habang tinatangay ng kanyang walis ang mga tuyong dahon, may isang bagay na kumislap malapit sa puno ng aratiles. Isang bagay na maputi at makinis, bahagyang nakalubog sa mamasa-masang lupa. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang puso niya ay tila may sariling bulong ng pag-aalinlangan. Gamit ang dulo ng walis, maingat niyang inalis ang lupa. Isang suklay, hindi isang ordinaryong suklay. Ito ay gawa sa garing, may mga ukit ng maliliit na bulaklak ng sampagwita na sa katagalan ay bahagya ng naagnas. Maganda ito. Isang bagay na halatang pagmamay-ari ng isang taong may kaya sa buhay. Ngunit mayroon itong dalang kakaibang pakiramdam. Malamig sa paningin. May bakas ng basang lupa at ng lungkot. Pinulot niya ito gamit ang dulo ng kanyang duster. Maingat na hindi direktang mahawakan ng kanyang balat. Sino ang mag-iiwan ng ganito kahalagang bagay dito? Sa isip niya walang ibang nagmamay-ari ng ganitong kayamanan sa San Ildefonso kundi ang pamilyang naninirahan sa hacienda. Ang mga De la Cruz. Ang pag-iisip pa lang sa pangalan nila ay nagdulot ng panibagong kaba sa kanyang dibdib. Itinago niya ang suklay sa isang basahan at ipinasok sa bulsa ng kanyang duster. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ang suklay na ito ay isang masamang pangitain. Lola, nakahain na po ang hapunan. Ang malambing na boses ni Amalia mula sa loob ng bahay ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Ngumiti si Elena, isang ngiting pilit na itinatago ang namumuong takot. Susunod na ako, Apo. Ang kanilang hapunan ay tulad ng dati. Simpleng sinabawang gulay at sinaing. Ngunit ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay hindi pangkaraniwan. Si Amalia, na karaniwang masayahin at madaldal, ay tahimik lamang na nakatitig sa kanyang plato. Ang kanyang mga mata na minana niya sa kung sino mang hindi niya kilala ay may bahid ng kalituhan. May problema ba, Amalia? Tanong ni Elena, ang boses niya'y puno ng pag-aalala.
Nagangat ng tingin ang dalagita. 16 na taon na siya. At sa bawat paglipas ng araw, mas lalo siyang nagiging kamukha ng… Hindi niya dapat isipin iyon. Lola, panimula ni Amalia. Ang boses niya ay halos pabulong. Sino po ba talaga ang mga magulang ko? Parang isang malaking bato ang bumara sa lalamunan ni Elena. Ito ang tanong na matagal na niyang kinatatakutan. Paulit-ulit niya itong sinasagot ng mga kwentong kanyang inimbento. Na siya ay isang regalong ipinadala ng langit. Isang biyaya. Ngunit alam niyang hindi na sapat ang mga iyon. Napag-usapan na natin ito, Apo. Ang mahalaga ay nandito ka kasama ko. Sagot niya, sinisikap na maging mahinahon. Pero gusto ko po silang makilala. Giit ni Amalia. Gusto kong malaman kung bakit nila ako iniwan. Walang naisagot si Elena. Paano niya ipapaliwanag ang isang katotohanang kahit siya mismo ay hindi lubos na nauunawaan? Ang tanging alam niya ay ang takot na naramdaman niya noong gabing iyon. At ang pangakong binitiwan niya sa sarili na poprotektahan niya ang batang ito kahit anong mangyari. Gabi. Ang katahimikan ng San Ildefonso ay binasag lamang ng huni ng mga kuliglig. Ngunit para kay Elena, ang katahimikan ay mas nakakabingi. Hindi siya mapakali. Ang suklay ay nakatago sa ilalim ng kanyang unan at ang mga tanong ni Amalia ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang malakas na sigaw ang gumising sa kanyang natutulog na diwa. Amalia! Mabilis pa sa 4:00 siyang bumangon at tinakbo ang maliit na silid ng kanyang apo. Naabutan niya itong nakaupo sa kama, pawis na pawis at humihingal. Ang mga matay ng lalaki sa takot. Lola! Sigaw ni Amalia at niyakap siya ng mahigpit. Yung panaginip, naginip na naman ako. Shhh! Apo! Panaginip lang iyan, pag-alo ni Elena habang hinahaplos ang buhok ng dalagita. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi lang ito basta panaginip. May babae, Lola! Humihikbing kwento ni Amalia. Napakaganda niya, pero ang lungkot-lungkot ng kanyang mga mata. Umiiyak siya at tinatawag niya ang pangalan ko, pabali-balik. Hindi na nakatulog si Elena ng gabing iyon. Naupo siya sa isang silya sa tabi ng bintana. Binabantayan ang mahimbing ng natutulog na si Amalia. Mula sa bintana, tanaw niya ang kadiliman ng tubuhan. Ang buwan ay nakatago sa makakapal na ulap at ang hangin ay nagbabadya ng pagbabago. Doon, sa gitna ng katahimikan, narinig niya ulit ito. Hindi na ito isang bulong. Ito ay ang tunog ng lupa. Isang mahinang kaluskos, paulit-ulit. Tunog ng metal na tumatama sa bato. May naghuhukay. Kasabay ng tunog na iyon, isang mahinang tinig ang inanod ng hangin mula sa tubuan, mas malinaw kaysa kanina. Isang tinig ng babae, puno ng sakit at pangungulila. Anak, nasaan ka? Ang lupa ng mga patay. Hindi na muling narinig ni Elena ang paghuhukay o ang malungkot na bulong ng gabing iyon. Ngunit ang kawalan ng tunog ay mas lalong nagdulot ng takot sa kanyang puso. Ito ay isang katahimikang naghihintay, isang paghahanda para sa isang bagay na mas malala. Kinabukasan, sinadya niyang magtungo sa bayan. Kailangan niyang mamalengke, iyon ang kanyang dahilan. Ngunit ang totoo, kailangan niyang makiramdam.
Kailangan niyang malaman kung ang bangungot na gumambala sa kanya ay totoo o pawang gawa-gawa lamang ng kanyang pagod na isipan. Ang palengke ng San Ildefonso ay buhay na buhay. Ang sigawan ng mga tinderong nag-aalok ng kanilang paninda. Ang amoy ng sariwang isda na humahalo sa samyo ng mga gulay at prutas. Ang tawanan ng mga bata. Lahat ay tila normal. Ngunit sa ilalim ng ingay na ito, may isang kakaibang tensyon. Lumapit siya sa pwesto ni Aling Sabel, isang matandang nagtitinda ng gulay na kilala sa pagiging masagap ng tsismis. "Elena, ang aga mo yata ngayon," bati nito. Ngunit ang ngiti sa labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Naubusan na kami ng bawang, Sabel," sagot ni Elena. Sinisikap na maging kaswal. "Parang matamlay ang bayan ngayon," sumimangot si Aling Sabel at lumingon-lingon na tila tinitiyak na walang ibang nakakarinig. Inilapit niya ang kanyang mukha. "Hindi mo pa ba nababalitaan?" Bulong nito. Ang boses ay nanginginig. Yung puntod ng bunsong anak ni Cardo, yung sanggol na kalilibing lang noong isang linggo, nilapastangan. Nanlamig ang mga kamay ni Elena. Anong nangyari? Binuksan. Ang kabaong binuksan. At ang sabi ng sepulturero, wala na raw laman. Walang laman, Elena. Kahit isang buto, walang natira. Tanging ang maruming lampin na lang ng bata ang naiwan. Isang kolektibong buntong hininga ng takot ang narinig ni Elena mula sa mga katabing tindera na halatang nakikinig din sa usapan. "Aswang," sabi ng isang babaeng namimili ng isda. Ang salitang iyon ay tila lason na kumalat. Sa hangin, pinatahimik ang lahat ng nasa paligid. Gutom na gutom, pati buto kinain. Hindi na nakasagot si Elena. Nagbayad siya para sa bawang na hindi naman talaga niya kailangan at mabilis na naglakad palayo. Ang mga salita ay umuugong sa kanyang tainga. Walang laman, gutom na gutom, aswang. Ang kanyang mga paa ay kusa siyang dinala sa nag-iisang lugar na alam niyang maaaring magbigay sa kanya ng kahit kaunting kapayapaan. Ang simbahan. Hila-hila niya si Amalia. Na naghihintay lamang sa labas ng palengke. Hindi na siya nagpaliwanag. Ang higpit ng hawak niya sa kamay ng dalagita ay sapat ng sagot. Sa loob ng simbahan, ang amoy ng kandila at lumang kahoy ay sumalubong sa kanila. Umupo sila sa isa sa mga bangko sa harap. Habang si Amalia ay lito at bahagyang nayayamot sa biglaang pagpunta nila roon, si Elena naman ay marahang ipinikit ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ng mahigpit ang rosaryong nakasabit sa kanyang leeg at nagsimulang magdasal. Hindi ito ang kanyang karaniwang panalangin. Ito ay isang desperadong pakiusap. Bawat butil ng rosaryo ay isang salita ng proteksyon. Bawat aba, Ginoong Maria, ay isang pader na itinatayo niya sa paligid ng kanyang apo. Naramdaman ni Amalia ang panginginig ng kamay ng kanyang lola. Nakita niya ang butil-butil na pawis sa noo nito, kahit pamalamig sa loob ng simbahan. "Lola, ayos lang po ba kayo?" tanong ni Amalia. Ang boses niya'y puno ng pag-aalala. "Magdasal ka, apo." Ang tanging sagot ni Elena. Hindi iminumulat ang kanyang mga mata. "Magdasal ka ng taimtim." Paglabas nila ng simbahan, ang araw ay medyo tumaas na. Ngunit para kay Elena, ang paligid ay mas dumilim. Habang naglalakad sila pauwi sa maalikabok na daan, nagsalita siyang muli. Ang boses niya ay matigas at walang bahid ng paglalambing. "Amalia, makinig ka sa akin.
Napatigil sa paglalakad ang dalagita. Mula ngayon, hindi ka nalalabas ng bahay ng mag-isa. Naiintindihan mo ba? Lalo na kapag padilim na, at higit sa lahat, huminga siya ng malalim. Ipinagbabawal ko na sa iyong lumapit sa tubuhan. Huwag na huwag kang pupunta malapit sa hasyenda. Pero Lola, bakit po? Protesta ni Amalia. Wala naman po akong ginagawang masama. Basta sumunod ka na lang, ha? Sigaw ni Elena na ikinagulat nilang dalawa. Para din ito sa kaligtasan mo. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang natigilan si Elena. May naramdaman siyang malamig na titig. Itinaas niya ang kanyang paningin patungo sa burol kung saan nakatayo ang Hacienda del Silencio. Doon, sa di kalayuan, sa tabi ng isang malaking puno ng akasya, may isang anino. Isang taong nakaitim. Masyadong malayo para makilala, ngunit sigurado si Elena sa isang bagay. Nakatayo ito ng walang galaw. At nakatingin ito ng diretso sa kanila. Hinila niya si Amalia at halos takbuhin na nila ang daan pa uwi. Hindi na siya lumingon pang muli. Nang gabing iyon, isinara ni Elena ang lahat ng bintana at pinto ng mas maaga kaysa dati. Nilagyan niya ng asin ang bawat pasukan at nagsabit ng isang lumang rosaryo sa ibabaw ng pintuan. Lola, para saan po iyan? Tanong ni Amalia na naninibago sa mga ikinikilos niya. Basta. Huwag mo na lang pakialaman, sagot niya nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog ng kanyang apo. Muli niyang sinuri ang buong kabahayan. Ang pinto sa likod, ang bintana sa kusina at ang bintana sa silid ni Amalia. Hahawakan na sana niya ang trangka ng bintana sa silid ng dalagita nang may mapansin siya sa lupa sa labas. Sa ilalim ng sinag ng buwan na sumisilip mula sa mga ulap, kitang-kita niya ito. Mga bakas ng paa, mga bakas ng paang may putik, ang parehong itim at basang putik na matatagpuan lamang sa isang lugar sa San Ildefonso, sa sementeryo. At ang mga bakas na iyon ay humihinto, eksakto sa labas ng bintana ng kanyang natutulog na apo. Pagtagpo sa dilim, hindi maintindihan ni Amalia ang kanyang lola. Ang dating mapagmahal at mahinahong babae ay biglang napalitan ng isang taong balisa at puno ng sikreto. Ang bawat sulok ng kanilang maliit na bahay ay tila may nakasabit na takot. Ang mga bintana ay laging sarado at ang hangin sa loob ay tila hindi gumagalaw. Mabigat sa mga dasal na hindi niya marinig at mga babalang hindi niya maunawaan. Para din ito sa kaligtasan mo. Ang mga salitang iyon ni Lola Elena ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Kaligtasan mula saan? Mula kanino? Ang kwento tungkol sa aswang na kumakain ng patay ay parang isang kwentong pambata lamang. Isang panakot na ginagamit ng mga matatanda. Pero ang takot sa mga mata ng kanyang lola ay totoo. At iyon ang mas nakakatakot sa lahat. Naging kulungan ang kanilang tahanan. Sa araw, pinipilit niyang maging abala sa mga gawaing bahay. Ngunit sa paglubog ng araw, ang kanyang isipan ay lumilipad patungo sa tubuhan. Sa misteryosong hasyenda. At sa suklay na nakita niyang itinago ng kanyang lola. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga damit, nakita niya ito. Nakasilid sa ilalim ng bunton ng mga lumang bestida ni Lola Elena. Ang suklay na garing. Kinuha niya ito, malamig at makinis sa kanyang palad. Habang hinahaplos niya ang mga ukit na bulaklak, isang pamilyar na damdamin ang bumalot sa kanya. Isang halo ng lungkot at pangungulila.
Ito ang parehong pakiramdam na naiiwan sa kanya tuwing nagigising siya mula sa kanyang panaginip. May koneksyon ang suklay na ito sa babaeng iyon. Naisip niya, sa nanay ko. Ang pag-iisip na iyon ay mas malakas kaysa sa anumang takot. Ito ay isang pangangailangang malaman ang katotohanan. Isang uhaw na hindi mapapawi ng mga babala at nakasaradong bintana. Nang mag-aalas 5 ng hapon, habang abala ang kanyang lola sa pagluluto sa kusina, gumawa siya ng desisyon. Dahan-dahan at walang ingay, lumabas siya ng bahay. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Isang tambol na sumasabay sa ritmo ng kanyang pagsuway. Sandali lang, bulong niya sa sarili. Hahanapin ko lang kung saan nanggaling ang suklay na ito. Ang paglalakad patungo sa tubuhan ay madali sa simula. Ang daan ay pamilyar. Ngunit nang makapasok na siya sa pagitan ng matataas na tubo, ang mundo ay biglang nagbago. Ang sinag ng papalubog na araw ay hinaharangan ng mga dahon, lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa lupa. Ang bawat ugoy ng mga tubo dahil sa hangin ay parang isang buntong hininga. Nawala ang pamilyar na daan. Ang bawat direksyon ay magkakamukha. Isang walang katapusang pasilyo ng luntiang dahon at maitim na lupa. Nagsimulang manikip ang kanyang dibdib. Ang kanyang tapang ay unti-unting nauubos, napapalitan ng papalaking takot. Nasaan na ba siya, Lola? Mahina niyang tawag. Ang boses niya ay kinakain ng katahimikan ng tubuhan. Patuloy siya sa paglalakad, wala ng direksyon, umaasang makakahanap ng labasan. Ngunit lalo lang siyang napupunta sa mas malalim na bahagi ng taniman naman. Ang araw ay tuluyan ng lumubog. Ang tanging liwanag na lang ay ang manipis na sinag ng buwan na sumusubok tumagos sa mga dahon. Napahinto siya nang may marinig na kaluskos malapit sa kanya. Isang tunog ng mga tuyong dahong nayayapakan. Sino yan? Nanginginig niyang tanong. Walang sumagot. Bigla, sa kanyang pagmamadali na lumayo, natapilok siya sa isang nakausling ugat ng puno. Bumagsak siya sa lupa. Ang kanyang tuhod ay tumama sa isang matigas na bato. Isang matalas na sakit ang gumuhit sa kanyang binti. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang takot ay bumara sa kanyang lalamunan. Doon sa kanyang pagkakasalampak sa lupa. Habang pinipigilan ang pag-iyak, isang anino ang tumakip sa liwanag ng buwan sa kanyang harapan. Isang matangkad na anino. Isang lalaki. Napapikit si Amalia. Hinihintay ang pinakamasama. Anong ginagawa mo rito? Binibini. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito nakakatakot. Ito ay kalmado at bahagyang nag-aalala. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang binatang lalaki. Marahil ay ilang taon lang ang tanda sa kanya. Nakasuot ito ng simpleng damit trabaho. Ngunit ang tindig nito ay may kakaibang kumpiyansa. Ang kanyang muka ay seryoso. Ngunit ang kanyang mga mata, may lungkot sa mga iyon. Katulad ng sa babae sa kanyang panaginip. Sino ka? Hirap na tanong ni Amalia. Ako si Mateo. Sagot ng binata. Ako dapat ang nagtatanong niyan. Delikado rito sa gabi. Tinulungan siya ni Mateo na tumayo. Napangiwi si Amalia sa sakit ng kanyang tuhod. Nakita ni Mateo ang sugat. Halika, kailangan nating gamutin yan. Alam ko ang daan palabas, sabi niya, at inalalayan siya sa paglakad. Habang naglalakad sila, ang katahimikan ay muling bumalot, ngunit hindi na ito ang nakakatakot na katahimikan kanina. Bakit ka nandito? Tanong ni Mateo.
hindi nakatingin sa kanya. Hindi ito lugar para sa mga taga-baryo. May hinahanap lang ako, sagot ni Amalia. Natagpuan mo ba? Umiling si Amalia. Naligaw ako. Nakarating sila sa gilid ng tubuhan kung saan nagsisimula na ulit ang pamilyar na daan patungo sa kanilang baryo. Tanaw na ni Amalia ang maliit na ilaw mula sa bintana ng kanilang bahay. Binitawan siya ni Mateo. Kaya mo na ba mula rito? Oo, salamat, sabi ni Amalia. Salamat, Mateo. Tumangulang ang binata. Magsisimula na sanang maglakad palayo si Amalia nang muling magsalita si Mateo. Ang boses niya ay halos isang bulong na lamang. Mag-ingat ka. Humarap si Amalia. Nakatayo pa rin si Mateo sa dilim. Ang kalahati ng kanyang mukha ay natatabunan ng anino. May mga guton tumamadagkom na habuma hindi nabubusog ng pagkain. Dugtong niya. May mga uhaw na hindi kayang pawiin ng tubig. At ang pinakadelikado sa lahat ay ang gutom sa mga bagay na matagal nang nawala. Bago pa man makapagtanong si Amalia kung ano ang ibig niyang sabihin, tumalikod na si Mateo at naglakad pabalik sa kadiliman ng tubuhan. Sa isang iglap, nawala na siya na para bang kinain ng gabi. Ang hininga ng balbal. Nang makauwi si Amalia ng gabing iyon na may sugat sa tuhod at amoy ng hamog sa damit, walang sinabi si Elena. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Mas malala pa roon. Tinitigan lamang niya ang kanyang apo at sa mga mata ni Elena, nakita ni Amalia ang isang damdaming hindi pa niya nakikita dati. Ang purong takot. Kumuha siya ng basahan, maligamgam na tubig at betadine. Tahimik niyang ginamot ang sugat ni Amalia. Ang bawat haplos ng kanyang kamay ay nanginginig. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Saan ka nang galing? Tanong ni Elena. Ang boses niya ay halos hindi marinig. Sa may ilog lang po. Naglaro. Pagsisinungaling ni Amalia. Hindi makatingin ng diretsyo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Elena. Huwag ka nang magsinungaling, Amalia. Nakikiusap ako sa iyo. Iyon lang. Hindi na sila muling nag-usap. Ngunit alam ni Amalia na may nabasag sa pagitan nila. Isang tiwalang binuo sa loob ng 16 na taon. Nawasak ng isang gabing puno ng pagsuway. Hindi pa man sumisikat ang araw, isang malakas na katok ang gumising kay Elena. Ang kanilang kapitbahay na si Loida, humahangos at namumutla. Elena, nabalitaan mo na ba? Si Mang Berto, ang puntod ni Mang Berto. Ang puso ni Elena ay tila nahulog sa kanyang sikmura. Si Mang Berto ay kalilibing lang 3 araw na ang nakalipas. Binuksan din, humihikbing sabi ni Loida. Tila hinukay ng isang hayop na may mahahabang kuko. Wasak ang takip ng kabaong at wala na rin ang laman, sapat na iyon. Hindi na kaya ng dasal ang problemang ito. Ang kalaban nila ay hindi natatakot sa Diyos. Ang kalaban nila ay mas matanda pa sa simbahan. Nagpaalam siya kay Amalia. Sinabing may aasikasuhin lang sa bayan. Isang kasinungalingan para pagtakpan ang isang mas malaking katotohanan. Dinala siya ng kanyang mga paa hindi sa bayan, kundi sa isang maliit na dampa sa libis ng gubat, malayo sa kabihasnan. Ang tahanan ni Mang Celso. Ang albularyo ng San Ildefonso. Ang amoy ng pinatuyong dahon at ugat ay sumalubong kay Elena.
Nakaupo ang matandang lalaki sa isang silyang tumba-tumba. Napapaligiran ng mga botelyang may lamang kung ano-anong langis at mga nakabigkis na sanga. Ang kanyang mga mata ay malalim. Tila nakikita ang mga bagay na hindi nakikita ng karaniwan. Matagal na rin tayong hindi nagkita, Elena. Sabi ni Mang Celso na para bang inaasahan na niya ang pagdating nito. Umupo ka. Nanginginig na isinalaysay ni Elena ang lahat. Ang bulong sa tubuhan, ang mga nilapastangang puntod, ang anino sa hasyenda, ang takot na nararamdaman niya para kay Amalia. Nakikinig lang si Mang Celso habang dahan-dahang umiikot ang usok mula sa tabakong kanyang hinihit-hit. Nang matapos si Elena, tumango-tango ito. Ang takot mo ay may basehan, sabi ng matanda. May gumagala sa San Ildefonso, isang nilalang na matagal nang hindi nagpapakita. Isang aswang? Tanong ni Elena. Umiling si Mang Celso. Mas malala pa. Hindi ito simpleng aswang na uhaw sa dugo ng buhay. Ang hinahanap nito ay ang laman ng mga patay. Tumayo ito at kumuha ng isang maitim na palayok. Ang tawag sa kanila ay balbal. Sila ang mga magnanakaw ng bangkay. Gamit ang kanilang mahabang dila na parang matulis na latigo, kaya nilang buksan ang kabaong at hilahin ang laman nito nang hindi man lang sinisira ang lupa sa ibabaw. Mabilis sila, Elena. Mas mabilis pa sa hangin. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Elena. Pero higit sa lahat, Elena, dugtong ni Mang Celso at tinitigan siya ng diretsyo sa mata. Naaamoy nila ang mga lihim na ibinaon sa lupa. Naakit sila sa mga kwentong hindi pa tapos, sa mga kaluluwang hindi matahimik dahil sa isang malaking kasinungalingan. Parang isang kidlat na tumama kay Elena ang mga salitang iyon. Ang lihim na 16 na taon na niyang itinatago. Ano ang dapat kong gawin? Pumasok si Mang Celso sa isang madilim na silid at bumalik na may hawak na isang maliit na supot na itim na tela. Inabot niya ito kay Elena. Mabigat ito at may amoy ng abo at tuyong dahon. Isang anting-anting, paliwanag niya. May lamang asin mula sa 7 dagat at abo mula sa sinunog na ugat ng puno ng dapdap. Isabit mo ito sa tapat ng iyong pintuan. Hindi ito makakapasok. Ngunit pakinggan mo ako, Elena. Banta ng matanda. Ito ay pananggalang lamang, hindi solusyon. Hindi ito titigil hanggat hindi nito nakukuha ang kanyang hinahanap. Ano po ang hinahanap nito? Hindi pagkain ang hinahanap niyan. Sagot ni Mang Celso. Ang boses niya ay puno ng kasiguraduhan. May kinukuha siyang pilit na itinago. Nagpasalamat si Elena at dali-daling umuwi. Mahigpit na hawak ang anting-anting. Ang araw ay papalubog na at ang mga anino ng tubuhan ay tila mas mahaba at mas madilim kaysa dati. Pagdating sa bahay, gaya ng bilin, isinabit niya ang maliit na itim na supot sa itaas ng hamba ng kanilang pintuan. Huminga siya ng maluwag, umaasang magkakaroon na sila ng kapayapaan kahit ngayong gabi lang. Pumasok siya sa loob. Naabutan niyang naghahanda ng hapunan si Amalia. Tahimik pa rin. Nginitian niya ang apo, isang ngiting pilit. Habang nakatalikod siya, bigla siyang nakarinig ng isang mahinang tunog mula sa pintuan. Isang tunog ng panginginig. Lumingon siya. Ang anting-anting na kasasabit niya lang ay nanginginig. Hindi lang ito nanginginig. Ito ay umuuga ng malakas, na para bang may isang malakas na hangin na direktang tumatama rito.
Ngunit ang pinto ay nakasara. Ang mga bintana ay nakasara. Walang hanging pumapasok. Anino sa libingan tumigil ang panginginig ng anting-anting. Ngunit ang takot na iniwan nito ay nanatili, kumakapit sa bawat sulok ng kanilang bahay, sa bawat hibla ng pagkatao ni Elena. Hindi ito titigil. Ang mga salita ni Mang Celso ay isang hatol. Ang anting-anting ay isang pader, ngunit ang nilalang sa labas ay determinadong gibain ito. Gabi-gabi, babalik ito. Gabi-gabi, susubukan nitong pumasok, hanggang sa makuha nito ang kanyang hinahanap. At si Elena ay may kutob kung sino o ano ang hinahanap nito. Hindi niya hahayaang maging pain si Amalia. Nang gabing iyon, hinintay niyang makatulog ng mahimbing ang kanyang apo. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ni Amalia, ang dahan-dahang pagtaas at pagbaba ng dibdib nito sa bawat paghinga. Sa ilalim ng liwanag ng gasera, siya ay isang anghel. Isang anghel na kailangang protektahan mula sa demonyong nag-aabang sa labas. Hinalikan niya ito sa noo, isang halik na may bigat ng isang posibleng pamamaalam. Pagkatapos, kinuha niya ang dalawang bagay na sa tingin niya ay kakailanganin niya. Isang lamparang degaas at ang luma ngunit matalas na itak ng kanyang yumaong asawa. Hindi siya isang mandirigma. Siya ay isang lola. Ngunit ngayong gabi, kailangan niyang maging pareho. Tahimik siyang lumabas ng bahay. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang hangin ng gabi ay malamig at ang langit ay walang bituin. Ang buwan ay isang maputlang hiwa sa likod ng makakapal na ulap. Ang buong San Ildefonso ay natutulog, walang kamalay-malay sa halimaw na gumagala sa kanilang kalagitnaan. Ang kanyang destinasyon, ang sementeryo. Kung ang nilalang ay naghahanap ng patay, doon niya ito matatagpuan. Ang tarangkahan ng sementeryo ay kinakalawang na at bahagyang nakabukas. Sa pagpasok ni Elena, ang katahimikan ay tila mas lalong lumalim. Ang mga puting lapida ay parang mga butong nakausli mula sa lupa sa dilim. Ang mga anino ng mga puno ng kalachuchi ay tila mga kamay na nag-aabang. Naghahanap siya ng lugar na mapagtataguan. Sa likod ng isang malaki at lumang mausoleo ng isa sa mga pamilyang mayaman noon, humanap siya ng pwesto. Mula roon tanaw niya ang malaking bahagi ng libingan. Pinatay niya ang kanyang lampara upang hindi siya mapansin. At hinayaan ang kanyang mga mata na masanay sa dilim. Nag-umpisa ang paghihintay. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Ang bawat kaluskos ng dahon ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Ang bawat huni ng kuliglig ay parang isang babala. Nagsimula siyang magdasal sa kanyang isipan, hindi para sa sarili, kundi para kay Amalia. Inilabas niya ang itak mula sa kaluban nito. Ang lamig ng bakal ay nagbigay sa kanya ng kaunting tapang. Nang tumungtong ang gabi sa kanyang pinakamadilim na oras, marahil ay hating gabi na, naramdaman niya ito. Isang pagbabago sa hangin, isang biglaang paglamig, at isang katahimikang hindi natural. Maging ang mga kuliglig ay biglang tumahimik. Mula sa pinakamadilim na sulok ng sementeryo, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, may isang aninong humiwalay sa kadiliman. Hindi ito naglalakad. Ito ay dumudulas. Isang figurang balingkinitan, nakasuot ng itim, at kumikilos ng may bilis at gaan na hindi pangkaraniwan sa isang tao. Walang tunog, walang yabag,
tila isang multo na gawa sa usok. Napigil ni Elena ang kanyang paghinga. Pinanood niya ang anino na dumaan sa pagitan ng mga puntod na tila kabisado nito ang bawat pulgada ng lugar. Hindi ito gumagalaw na parang naghahanap. Ito ay gumagalaw na may tiyak na patutunguhan. Ang puso ni Elena ay halos tumigil sa pagtibok nang mapagtanto niya kung saan ito papunta. Hindi sa mga bagong libing, kundi sa isang lumang bahagi ng sementeryo. Huminto ang anino sa tapat ng isang puntod na simple lamang, halos natatabunan na ng damo. Isang krus na gawa sa kahoy ang nakatayo roon. Ang pangalan ay halos nabura na ng panahon. Ngunit kilala ni Elena ang puntod na iyon. Nababasa pa rin niya sa kanyang isipan ang pangalang nakaukit doon. Isabel. Si Isabel, ang dating katulong sa Hacienda de la Cruz. Isang dalagang namatay raw dahil sa isang biglaang sakit. 16 na taon na ang nakalilipas. Bakit doon? Ano ang kailangan nito kay Isabel? At sa harap mismo ng kanyang mga mata, nagsimulang kumilos ang anino. Yumuko ito, at ang lupa sa ibabaw ng puntod ni Isabel ay nagsimulang gumalaw. Walang pala, walang anumang gamit. Tila hinahawi lamang ng mga kamay nito ang lupa nang may hindi kapani-paniwalang lakas at bilis. Hindi na ito kaya ni Elena. Ang takot sa kanyang dibdib ay nahaluan na ng desperadong pangangailangan na malaman ang katotohanan. Sino ito? Ano ang kinalaman ni Isabel kay Amalia? Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang posporo at sinindihan ang mitya ng kanyang lampara. Ang isang maliit na apoy ay biglang nagliwanag, tinataboy ang kadiliman. Gamit ang lahat ng natitirang lakas ng loob sa kanyang katawan, tumayo siya mula sa kanyang pinagtataguan. Itinaas niya ang nagliliyab na lampara. Itinutok niya ang liwanag nito sa aninong naghuhukay, ang mukha ng aswang. Ang nanginginig na liwanag mula sa lampara ay tumama sa mukha ng anino. Sa isang iglap, ang lahat ay tumigil. Ang hangin, ang mga anino, ang tibok ng puso ni Elena. Ang figurang naghuhukay ay natigilan na parabang isang estatwang yari sa kadiliman. Dahan-dahan, ang liwanag ay tumatag habang pilit na pinatatag ni Elena ang kanyang kamay. Unti-unti, ang mga detalye ay lumitaw mula sa anino. Hindi ito isang halimaw. Hindi ito isang nilalang na may pangil at mahahabang kuko. Ito ay isang babae. At habang mas lalo niyang tinititigan, isang pamilyar na pangalan ang namutawi sa kanyang mga labi na halos walang tunog. Senyora Elara, si Elara de la Cruz, ang asawa ni Don Ricardo, ang babaeng laman ng mga bulong-bulungan sa bayan, ang reyna ng Hacienda del Silencio. Ang mukha niya na laging nakikita ni Elena na perpekto at walang emosyon ay nababalot ngayon ng putik at luha. Mga luhang kumikinang sa liwanag ng lampara. Ngunit ang sumunod na nakita ni Elena ang siyang tuluyang gumimbal sa kanya. Ang hukay ay bukas na. Ang takip ng lumang kabaong ni Isabel ay wasak. Ngunit hindi kumakain si Elara. Hindi siya nagpipiesta sa laman ng patay. Ang kanyang mga kamay na may mamahaling singsing na nababalot din ng lupa ay maingat na kumukuha ng isang bagay mula sa loob ng ataul. Isang maliit na kahon na yari sa kahoy, halos naagnas na rin ng panahon. At habang ginagawa niya ito, siya ay umiiyak. Hindi iyak ng isang gutom na halimaw, kundi iyak ng isang taong nagluluksa.
Mga hikbing pilit na pinipigilan. Mga salitang ibinubulong sa hangin na tanging ang mga patay lang ang nakakarinig. "Patawarin mo ako, Isabel. Patawarin mo ako." Nabitawan ni Elena ang hawak na itak. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal sa lupa ay tila isang malakas na kulog sa katahimikan ng sementeryo. Sa tunog na iyon, biglang nag-angat ng tingin si Elara. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa isang saglit, ang nakita ni Elena ay hindi ang senyora ng hasyenda. Ang nakita niya ay isang babaeng desperada, isang inang nawawalan. Ngunit sa isang kisap mata, ang lungkot sa mga mata ni Elara ay napalitan ng isang bagay na mas primal, mas mapanganib, isang bagay na hindi pang tao. Ang kanyang mga mata ay tila kumislap sa dilim, sumasalamin sa apoy ng lampara na may kakaibang liyab. Isang liyab ng isang predator na nahuli sa akto. Pagkabigla, pagkatakot, gali. Lahat ng emosyong iyon ay dumaan sa mukha ni Elara sa loob lamang ng isang segundo. At pagkatapos, ang tanging natira ay purong gulat at pangangailangang makatakas. Sa isang iglap, tumayo si Elara. Ang kanyang mga kilos ay hindi na mabagal at maingat. Ito ay mabilis, hindi makataong bilis. Napaatras si Elena. Ang kanyang isipan ay sumisigaw na tumakbo ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa lupa. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi ito ang aswang na kanyang inaasahan. Hindi ito ang halimaw na kumakain ng bangkay. Ito ay isang sikretong mas malalim at mas masalimuot. Sa pag-atras ni Elena, natapakan niya ang isang tuyong sanga. Ang tunog ng pagbali nito ang gumising sa kanya mula sa pagkatulala. Binitawan niya ang lahat at tumakbo. Tumakbo siya ng walang lingon-lingon. Ang tanging naririnig niya ay ang kabog ng kanyang dibdib at ang sarili niyang paghingal. Hindi niya kailangang lumingon para malaman na sinusundan siya. Nararamdaman niya ito, isang malamig na presensya sa kanyang likuran, isang aninong humahabol na mas mabilis pa sa kanya. Ang daan pauwi ay tila mas humaba. Ang bawat puno ay isang balakid, ang bawat bato ay isang panganib. Ang kanyang tanging iniisip ay ang bahay. Ang anting-anting ang proteksyon. Sa wakas, natanaw niya ang kanilang maliit na kubo. Gamit ang huling lakas, tinakbo niya sa kaniya ang bakuran, halos madapa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na binubuksan ang pinto. Nang makapasok, mabilis niyang isinara ito at ikinandado. Isinandal niya ang kanyang buong katawan sa pinto, humihingal. Pinapakiramdaman ang anumang ingay mula sa labas. Wala. Katahimikan. Napahawak siya sa anting-anting na nakasabit pa rin sa itaas ng pinto. Mainit ito sa kanyang palad. Gumana kaya? Dahan-dahan, huminga siya ng maluwag. Ligtas na sila. Kahit ngayong gabi lang. Ligtas na si Amalia. Marahan siyang umikot, nakasandal pa rin sa pinto upang harapin ang katahimikan ng kanyang sariling pamamahay. At doon, sa gitna ng kanilang maliit na kusina, sa ilalim ng sinag ng buwan na pumapasok mula sa bintana, nakatayo siya di Elra de la Cruz. Basang-basa sa hamog, may putik sa kanyang bestida at hawak-hawak ang maliit na kahon na kahoy. Hindi siya humihingal. Hindi siya gumagalaw. Nakatayo lang siya roon, tahimik. At naghihintay, mga lihim ng hasyenda. Ang katahimikan sa loob ng Hacienda del Silencio
ay isang uri ng lason. Hindi ito katahimikang nagdudulot ng kapayapaan. Ito ay isang katahimikang mabigat, puno ng mga salitang hindi sinasabi, ng mga sigaw na kinikimkim at ng bigat ng kasalanang minanapa mula sa mga ninuno. Para kay Mateo, ang bawat anino sa loob ng malaking bahay ay may sariling buhay. At ang bawat alingaungaw ng yabag ng kanyang ama sa pasilyo ay sapat na para manlamig ang kanyang tiyan. Nakita niya ang pagbalik ng kanyang ina kaninang madaling araw. Tahimik itong pumasok sa bahay, isang anino sa dilim. Ang damit ay may bahid ng putik. Hindi ito nagsalita, ngunit nabasa ni Mateo ang lahat sa kanyang mga mata. Takot, pagod, at isang desperasyong kayang magpaguho ng bundok. At narinig niya ang usapan. Mga bulungan sa pagitan ng kanyang ama at ng mga katiwala nito. Isang pangalan ang paulit-ulit na binabanggit. Amalia. Ang pangalan ng dalagitang tinulungan niya sa tubuhan. Ang dalagitang may mga matang puno ng inosenteng pagtataka. Alam ni Mateo na may masamang mangyayari. Ang kanyang ama, si Don Ricardo, ay hindi isang tao. Isa itong halimaw na nagtatago sa ilalim ng balat ng isang asendero. At ang pagkahumaling nito sa isang bagay ay laging nagtatapos sa dugo. Lalo na ang pagkahumaling nito sa dalisay na dugo. Hindi na niya kaya. Ang pagkakasala sa pananahimik ay unti-unti siyang pinapatay. Habang wala ang kanyang ama, pumasok siya sa silid ng kanyang ina. Naghahanap siya. Hindi niya alam kung ano. Isang kasagutan. Isang palatandaan. Sa kamte sa ilalim ng kama, sa loob ng isang maliit na baul na yari sa Nara, nakita niya ang mga lihim na itinatago ni Elara. Mga lumang bestida, mga tuyong bulaklak, at sa ilalim ng lahat, isang maliit na sobre. Sa loob nito ay isang litrato. Luma, kupasin, at naninilaw na ang mga gilid. Isang babaeng nakangiti, marahil ay kasing edad lang ni Amalia. Sa likod ng babae ay ang pamilyar na harapan ng kanilang lumang kapilya. At sa mga bisig ng babae, isang sanggol na mahimbing na natutulog, na babalot ng puting lampin. Ang mukha ng babae sa litrato. May hawig ito kay Amalia. Isang hawig na hindi maipagkakaila. Isinilid ni Mateo ang litrato sa kanyang bulsa. Ito na ang kailangan niya. Isang patunay. Isang babala. Nagpadala siya ng mensahe kay Amalia sa pamamagitan ng isang batang taga-baryo na pinagkakatiwalaan niya. Magkita tayo sa guho ng lumang simbahan sa dapit hapon. Mahalaga ito. Ang guho ng simbahan ay nasa pagitan ng baryo at ng hasyenda. Isang lugar na hindi pag-aari ng sinuman. Isang lugar na ligtas. Doon, sa ilalim ng arko na gawa sa bato na tinubuan na ng baging, hinintay niya si Amalia. Dumating ito, nag-iisa. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Mateo, anong nangyayari? Wala tayong maraming oras, sabi agad ni Mateo. Ang boses niya ay apurado. Kailangan mong makinig sa akin. Kailangan mong umalis dito. Ikaw at ang lola mo. Umalis? Bakit kami aalis? Naguguluhang tanong ni Amalia. Ang aking ama. Nagsimula si Mateo. At ang pagsasabi pa lang ng pangalan nito ay tila isang sumpa. Mapanganib siyang tao, Amalia. Mayroon siyang kinahuhumalingan. Ang kadalisayan ng aming lahi. Naniniwala siyang anumang bahid ng dugo mula sa labas ay isang karumihang kailangang linisin. Hindi kita maintindihan. Hindi na nagsalita si Mateo.
Kinuha niya ang litrato mula sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang kamay nang iabot niya ito kay Amalia. Nakita ko ito sa mga gamit ng aking ina. Kinuha ni Amalia ang litrato. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang mga daliri ay marahang hinaplos ang mukha ng babaeng may hawak sa sanggol. Sino siya? Hindi ko alam ang pangalan niya, pag-amin ni Mateo. Ngunit tingin ko, may kaugnayan siya sa'yo. Kamukha ko siya, bulong ni Amalia. Hindi maalis ang tingin sa larawan. Ang lungkot at pangungulila sa kanyang puso ay biglang nagkaroon ng muka. Amalia, makinig ka, sabi ni Mateo, at hinawakan ang kanyang braso para makuha ang atensyon nito. Naririnig ko ang aking ama. May binabanggit siyang isang ritual, isang paglilinis, at naririnig kong binabanggit niya ang pangalan mo. Hindi ko alam ang lahat, pero alam kong nasa panganib ka. Kailangan ninyong umalis bago pa ang kabilugan ng buwan. Bago pa man makasagot si Amalia, isang malakas na tunog ng kampana mula sa simbahan sa bayan ang umalingaw-ngaw. Hudyat para sa orasyon. Kailangan ko nang bumalik, mabilis na sabi ni Mateo. Hahanapin ako nila. Mag-ingat ka, Manadin. Amalia, pakiusap. Tumalikod si Mateo at mabilis na naglakad palayo. Pabalik sa kadiliman, pabalik sa kanyang kulungan. Naiwan si Amalia, nakatayo sa gitna ng guho, hawak-hawak ang kupasing litrato. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang babae sa larawan, ang sanggol, ang mga babala ni Mateo. Tinitigan niyang muli ang litrato, mas malapitan ngayon. Ang kanyang mga mata ay napako. Hindi lang sa mukha ng babae, kundi sa isang maliit na detalye. Isang bagay na nakasuksok sa buhok ng babae, sa ibabaw ng kanyang tainga. Isang bagay na maputi at makinis na may mga ukit ng maliliit na bulaklak. Ang suklay na garing, ang suklay na natagpuan ng kanyang lola sa gilid ng tubuhan. Ang pangungumpisal ng ina. Ang katahimikan sa loob ng kusina ay mas matalas pa sa itak na naiwan ni Elena sa sementeryo. Nakatayo si Elara de la Cruz, isang aparisyon ng yaman at kadiliman sa gitna ng kanilang abang tahanan. Si Elena, nakasandal pa rin sa pinto, ay hindi makagalaw. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang malalim na pagkalito. Ang aswang na dapat niyang katakutan ay nasa harapan niya. Ngunit hindi ito nagpapakita ng anumang pagnanasang manakit. Sa halip, ang nakikita niya sa mga mata nito ay ang parehong damdamin na gumambala sa kanya sa sementeryo. Desperasyon. Hindi ako naparito para saktan kayo, basag ni Elara sa katahimikan. Ang kanyang boses na karaniwang maririnig na may awtoridad sa hasyenda ay nanginginig at puno ng pakiusap. Kung gayon, bakit ka nandito, senyora? Sagot ni Elena. Ang kanyang sariling boses ay nagulat siya sa tapang. Paano ka nakapasok? Hindi sumagot si Elara sa ikalawang tanong. Bagkus. Dahan-dahan niyang inilapag sa kanilang mesang kawayan ang maliit na kahon na kanyang nakuha mula sa libingan. Pagod, takot, at kalungkutan ang mababakas sa bawat kilos niya. Kailangan ko ng tulong ninyo, Elena. Napatawa ng mapait si Elena. Tulong? Ang asawa ng pinakamakapangyarihang tao sa San Ildefonso ay humihingi ng tulong sa isang matandang tulad ko. Pagkatapos mong lapastanganin ang mga patay, isang luha ang pumatak mula sa mata ni Elara.
Hindi ko nilapastangan ang mga puntod. Sinusubukan kong iligtas sila. Sinusubukan kong iligtas siya. Ang siyas ay tumama kay Elena na parang isang sampal. Alam niya kung sino ang tinutukoy ni Elara. Si Amalia, bulong ni Elena. Tumango si Elara at ang pagtatago ng emosyon na pinagkatagalan niya ay tuluyan ng gumuho. Anak ko siya, Elena. Si Amalia ay anak ko. Ang pag-amin ay lumutang sa hangin. Isang katotohanang matagal nang pinaghihinalaan ni Elena, ngunit ngayon lang nabigyan ng boses. Paano? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Umupo si Elara sa isa sa mga silya na para bang ang bigat ng kanyang mga sikreto ay hindi na kayang dalhin ng kanyang mga paa. Nagsimula siyang magkuwento. Ang kanyang boses ay mahina, basag, puno ng sakit ng nakaraan. Ikinuwento niya ang tungkol kay Isabel na hindi lang basta katulong kundi ang kanyang matalik na kaibigan at kapatid-kapatiran sa loob ng hasyenda. Ikinuwento niya kung paano siya, isang babaeng ikinasal sa isang lalaking hindi niya mahal at kinatatakutan, ay nakahanap ng panandaliang kaligayahan sa isang bawal na pag-ibig. Isang manggagawa sa tubuhan na may mabuting puso. Pinatay siya ni Ricardo nang malaman niya, humikbing sabi ni Elara. Tinawag niya itong paglilinis. Isang paraan para tanggalin ang dumi sa pangalan ng aming pamilya. Hindi niya alam na nooy nagdadalang tao na siya. Si Isabel lang ang nakakaala. Si Isabel ang tumulong sa kanya na itago ang kanyang pagbubuntis. Si Isabel ang tumulong sa kanya na manganak sa isang lumang bodega sa gilid ng tubuhan sa gitna ng isang bagyo. Si Isabel ang nag-alaga kay Amalia sa mga unang araw ng kanyang buhay. Patuloy ni Elara. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Plano naming tumakas. Ngunit nagkasakit si Isabel. Isang malubhang sakit na mabilis kumalat. Bago siya mamatay, nangako akong poprotektahan ko ang aming sikreto. Nangako akong poprotektahan ko si Amalia. Kaya mo siya iniwan sa akin? Tanong ni Elena. Ang galit ay napalitan ng awa. Dahil alam kong mabuti ang iyong puso, sagot ni Elara. Nakikita kita mula sa malayo, Elena. Alam kong aalagaan mo siya. Iniwan ko siya sa iyo dahil alam kong hindi siya hahanapin ni Ricardo sa pinakasimpleng tahanan sa San Ildefonso. Akala ko, ligtas na siya. Pero may nagbago, sabi ni Elena. Naaalala ang mga salita ni Mang Celso. Bakit ngayon? Bakit ngayon ka naghuhukay ng mga puntod? Tumingin si Elara sa kanyang mga kamay. Dahil nalaman niya. Hindi ko alam kung paano, pero nalaman ni Ricardo. Mayroon siyang nararamdaman. Mayroon siyang naaamoy ang dugo ni Amalia. Ang dugo ng isang De La Cruz na may halo ng dugo mula sa labas. Para sa kanya, isa itong sumpa at hinahanap niya ito. Hinuhukay ko ang mga puntod ng mga taong maaaring may kinalaman sa amin. Si Isabel, ang mga kamag-anak ng ama ni Amalia, para kunin ang anumang bagay na maaaring magturo sa kanya kay Amalia. Mga liham, mga alaala. Tulad nito, sabi niya, at tinuro ang kahon sa mesa. Binuksan niya ito. Sa loob ay may isang maliit na kwintas na may pendant na hugis puso at isang pares ng maliliit na sapatos ng sanggol. Pero huli na ang lahat, sabi ni Elara, at ang takot sa kanyang boses ay mas matindi pa kaysa kanina. Nararamdaman niya na malapit na siya. Palapit na siya ng palapit. Sa pagsabi niya noon, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi.
Isang malakas at galit na kahol ng mga aso. Hindi lang isa, kundi marami. Nanggagaling ito mula sa direksyon ng hasyenda. Mga asong pang-aso, sinanay para manghuli. At ang mga kahol nila ay papalapit. Mabilis. Nandito na siya. Nanginginig na, sabi ni Elara. Tumayo siya at tumingin sa bintana, patungo sa kadiliman. Naamoy na niya ang dugo ng kanyang anak. Ang gabi ng pangangaso. Ang kahol ng mga aso ay parang isang hatol ng kamatayan na papalapit. Bawat alulong ay isang hakbang ni Don Ricardo palapit sa kanilang munting tahanan. Nataranta si Elara. Ang babaeng kanina lang ay puno ng awtoridad, sa kabila ng kanyang pagmamakaawa ay biglang naging isang hayop na nasukol. Kailangan nating umalis. Ngayon na, gisigaw niya. Ang mga matay ligaw na naghahanap ng daang matatakasan. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa man sila makakilos, isang malakas na sigaw ang narinig ni Elena mula sa silid ng kanyang apo. Lola! Ang sigaw ni Amalia ay hindi lang basta sigaw. Ito ay isang hiyaw ng purong sindak. Sabay na napatakbo sina Elena at Elara patungo sa silid. Ang kanilang naabutan ay isang eksenang hango sa pinakamasamang bangungot. Ang bintana ng silid ay wasak. Ang mga piraso ng salamin ay nagkalat sa sahig na kumikinang sa liwanag ng buwan. At sa gitna ng silid, hawak ng dalawang malalaking lalaki na nakaitim ang nanginginig na si Amalia. Mga katiwala ng hasyenda. Mga aso ni Don Ricardo. Bitawan ninyo siya! Sigaw ni Elena. At akmang susugod, ngunit hinarangan siya ng nabakanta ng isa pang lalaki na bigla na lang lumitaw mula sa anino. Huwag, Elena! Sigaw naman ni Elara. Ngunit ang kanyang babala ay hindi para kay Elena. Ito ay para sa mga lalaki. Huwag ninyo siyang sasaktan. Utos yan ng inyong Don. Ngunit ang mga lalaki ay hindi nakikinig. Ang kanilang mga mata ay walang emosyon. Mga matang sanay sumunod sa iisang amo. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang biglang pumasok mula sa sirang bintana, humahangos at sugatan. Mateo! Gulat na sabi ni Elara. Takbo! Sigaw ni Mateo. Ang isang braso ay may malaking hiwa na dumudugo. Sinubukan ko silang pigilan, pero marami sila. Papunta na rito si Ama. Ang kanyang babala ay sinundan ng isang malakas na kalabog sa pintuan sa harapan. Hindi katok. Isang malakas na pambabasag na parabang isang pader ang ibinabagsak. Muli at muli. Boom! Boom! Ang anting-anting na nakasabit ay nahulog sa sahig. Ang rosaryo ay naputol. Ang asin na ikinalat ni Elena ay nawalan ng bisa. Si Amalia ay sumisigaw, nagpupumigla sa hawak ng mga lalaki. Si Elara ay sumusubok na makipag-usap sa mga katiwala, ginagamit ang kanyang posisyon, ngunit wala itong epekto. Si Mateo, sa kabila ng kanyang sugat, ay sumusugod sa lalaking humaharang kay Elena. Ang buong bahay ay napuno ng sigawan, ng tunog ng mga nababasag na gamit at ng walang tigil na pagwasak sa pinto. Nakatayo si Elena sa gitna ng lahat, paralisado. Ang kanyang maliit at payapang tahanan ay naging isang larangan ng digmaan. Ang kanyang mundo ay gumuho sa harap mismo ng kanyang mga mata. Lahat ng kanyang pinangangalagaan, ang kanyang apo, ang kanyang tahanan, ang kanyang kapayapaan ay winawasak. Boom! Sa huling malakas na pagbagsak, ang pinto ay tuluyang sumuko
Ang mga piraso ng kahoy ay lumipad papasok. Ang alikabok ay umalimpuyo. At mula sa nasirang pintuan, isang anino ang humakbang papasok. Isang matangkad na anino na tila mas madilim pa kaysa sa gabi sa kanyang likuran. Ang hangin ay tila mas lalong lumamig sa kanyang pagpasok. Ang kahol ng mga aso sa labas ay biglang tumahimik na para bang nagbibigay pugay sa pagdating ng kanilang Panginoon. Tumayo siya roon, si Don Ricardo de la Cruz. Ang kanyang barong ay plantsado pa rin at walang bahid ng dumi. Ang kanyang mukha ay kalmado, halos walang emosyon, na siyang lalong nagpadagdag sa kanyang pagiging nakakatakot. Ang kanyang mga mata, madilim at malalim, ay hindi tumingin sa kanyang taksil na asawa o sa kanyang suwail na anak. Ang mga mata niya ay nakapako sa iisang tao. Kay Amalia. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang bawat hakbang niya ay mabigat at may awtoridad. Ang kanyang mga katiwala ay yumuko at itinulak si Amalia sa kanyang harapan. Napaluhod si Amalia sa sahig, nanginginig mula ulo hanggang paa. Yumuko si Don Ricardo. Hindi para tulungan siyang tumayo. Hinawakan niya ang baba ni Amalia at pilit na itinaas ang mukha nito upang magtama ang kanilang mga mata. Isang nanggiti ang gumuhit sa mga labi ni Don Ricardo. Isang nanggiting walang kagalakan. Isang nanggiting puno ng pananabik at pagkasuklam. Sawa ka! Bulong niya. Ang kanyang hininga ay malamig na parang yelo. Natagpuan din kita, aking karumihan. Hacienda del Silencio. Ang amoy ng Hacienda del Silencio ay amoy ng nabubulok na kayamanan. Ito ang unang napansin ni Amalia nang itulak siya papasok sa malaking pintuan na yari sa Nara. Ang sahig na kahoy ay makintab na parang salamin, sumasalamin sa liwanag mula sa isang malaking chandelier na gawa sa kristal. Ang mga dingding ay puno ng mga larawan ng mga taong may matitigas na mukha at mapanuring mga mata. Mga ninuno ni Don Ricardo. Lahat ay may parehong malamig na titig. Maganda ang lugar, ngunit walang buhay. Malamig. Tulad ng isang magarang mausoleo. Kinaladkad siya at si Lola Elena sa isang mahabang pasilyo at pababa sa isang paikot na hagdanan. Ang hangin ay unti-unting lumalamig at nagiging mamasa-masa. Ang bawat hakbang pababa ay parang isang pagbaba patungo sa impyerno. Ihinagis sila sa loob ng isang silid na may rehas na bakal. Isang Bartolina. Ang sahig ay lupa at ang amoy ng amag at lupa ay nanunuot sa ilong. Dito muna kayo magpapalipas ng gabi, sabi ng isa sa mga katiwala, at isang malakas na kalabog ang sumunod nang isara niya ang rehas. Ang tunog ng kandado ay tila isang selyo sa kanilang kapalaran. Nang masanay ang mga mata ni Amalia sa dilim, may nakita siyang isa pang figura sa sulok ng selda. Elara, bulong ni Lola Elena. Nakagapos sa pader si Elara de la Cruz. Ang kanyang mamahaling damit ay punit-punit at puno ng dumi. Ang kanyang mukha ay may mga pasa at ang isang sulok ng kanyang labi ay dumudugo. Ngunit ang sakit sa kanyang katawan ay walang-wala kumpara sa sakit na makikita sa kanyang mga mata habang nakatingin siya kay Amalia. Anak, halos hindi marinig na sabi niya, patawarin mo ako. Niyakap ni Amalia ang kanyang lola. Ang takot ay tila isang yelong kumakalat sa kanyang mga ugat. Sa isang sulok, isa pang selda ang naroroon at sa loob nakita niya si Mateo.
Nakaupo sa sahig, ang ulo ay nakayuko, ang sugat sa braso ay tinakpan lang ng punit na tela mula sa kanyang damit. Isa ring bilanggo sa sarili niyang pamamahay. Ilang sandali pa, mga yabag ang narinig nilang papalapit. Muling lumitaw si Don Ricardo sa labas ng kanilang selda. May hawak na isang lampara. Ang liwanag nito ay nagbigay buhay sa mga anino. Ginagawa itong mas nakakatakot. Isang masayang pagsasama-sama, hindi ba? Sabi niya. Ang boses ay puno nun ng pang-uuyam. Tumingin siya kay Elara. Ang taksil kong asawa. Tumingin siya kay Mateo. Ang duwag kong anak. At sa wakas, tumingin siya kay Amalia. At ang pagkakamaling dapat nang itama. Ano ang gagawin mo sa amin? Buong tapang na tanong ni Lola Elena. Nakaharang ang katawan kay Amalia, na para bang kaya nitong pigilan ang isang demonyo. Naglakad si Don Ricardo palapit sa rehas. Huwag kang mag-alala, matanda. Ikaw ay isa lamang saksi. Ang kailangan ko lang ay siya, sabi niya, at itinuro si Amalia gamit ang kanyang baba. Malapit na ang kabilugan ng buwan, at sa gabing iyon, magkakaroon ng isang paglilinis. Isang ritual na matagal nang hindi ginagawa ng aming angkan. Isang alay para sa lakandilim. Ang aninong nagbigay sa amin ng lakas at kapangyarihan. Ang pangalang lakandilim ay tila nagpabigat sa hangin sa loob ng Bartolina. Ang dugo ng dalagitang ito, patuloy ni Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab, ay may bahid ng dumi. Dugo ng isang alipin, isang kasalanan. Ngunit ito rin ay may dugo ng De La Cruz. Ang pag-aalay ng dugong ito sa aming patron ay isang paraan ng pagpapakita ng aming katapatan. Isang paraan upang hugasan ang aming kasalanan at palakasin ang aming sumpaan. Ang kanyang sakripisyo ang magpapanatili sa kadalisayan at kapangyarihan ng ating lahi. Baliw ka! Sigaw ni Mateo mula sa kabilang selda. Ama, pakiusap, huwag mong gawin ito. Hindi pinansin ni Don Ricardo ang kanyang anak. Para sa kanya, wala na roon si Mateo. Hayop ka, wala kang puso! Sigaw naman ni Lola Elena. Ngumiti lang si Don Ricardo. Ang puso ay para sa mga mahihina. Ang sa amin ay dugo. At ang dugo ay kailangang manatiling dalisay. Tumingin siyang muli kay Amalia, isang huling mapanuring tingin. Magpahinga ka ng mabuti, munting karumihan. Kailangan mo ng lakas para sa iyong pinakamahalagang gabi. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Ang liwanag ng kanyang lampara ay unti-unting naglalaho. Ibinabalik sila sa halos ganap na kadiliman. Naiwan silang apat sa malamig na Bartolina. Bawat isa ay nakakulong sa sarili nilang takot at desperasyon. Narinig ni Amalia ang mahinang pag-iyak ni Elara. Narinig niya ang galit na pagsuntok ni Mateo sa rehas na bakal. At naramdaman niya ang panginginig ng mga kamay ni Lola Elena na nakayakap sa kanya. Hindi. O ako papayag na saktan ka niya. Bulong ni Mateo mula sa kabilang selda. Ang boses niya ay puno ng determinasyon. Hinding-hindi. Pero paano? Paano sila lalaban sa isang halimaw na may kapangyarihan ng buong hasyenda? At ng isang mas madilim pang nilalang na pinaglilingkuran nito. Sa gitna ng kadiliman, isang malakas na tunog ang bumasag sa kanilang pag-iisip. Ang tunog ng kandado ng kanilang selda. Dahan-dahang binubuksan. Lumitaw ang anino ni Don Ricardo sa bukana. Walang salita, walang paliwanag. Hinila niya si Amalia palabas. Saan mo siya dadalhin? Sigaw ni Elara.
nagpupumiglas sa kanyang mga tanikala. Hindi lumingon si Don Ricardo. Oras na para sa paghahanda, sabi niya, habang kinaladkad ang sumisigaw at nagpupumiglas na si Amalia paakyat sa hagdanan. Nagsimula na ang ritual. Dugo sa gilingan. Ang lugar ng ritual ay hindi sa isang magarang kapilya o sa isang marangyang silid. Dinala si Amalia sa puso ng kayamanan ng mga De la Cruz, ang luma at kinakalawang na gilingan ng tubo sa gitna ng plantasyon. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng kalawang, lupa at matamis, ngunit nakakasulasok na amoy ng pulot. Sa liwanag ng buwan na pumapasok sa mga butas ng bubong, ang mga dambuhalang makina ay tila mga bakal na halimaw na natutulog. Sa gitna ng gilingan, may isang patag na bato na karaniwang ginagamit para sa pag-aayos ng mga parte ng makina. Ngayon, ito ang magsisilbing altar. Itinali ng mga katiwala si Amalia sa ibabaw nito. Ang lamig ng bato ay tumatagos sa kanyang damit at ang tigas nito ay nagpapaalala sa kanya sa malamig at matigas na puso ni Don Ricardo. Nakatayo si Don Ricardo sa tabi ng altar, nakasuot ng isang itim na kasuotan na may mga pulang burda. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang sinaunang punyal na may talim na kumikinang sa liwanag ng mga sulo na nakapalibot sa kanila. Ang iba pang miyembro ng pamilya De la Cruz, mga tiyuhin at pinsan ni Mateo, ay nakatayo sa dilim. Ang kanilang mga mata ay nag-aalab na parang mga baga, mga aninong uhaw sa dugo. O lakan dilim, anino sa ilalim ng lupa, tagapagbigay ng lakas. Nagsimulang magdasal si Don Ricardo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng gilingan. Tanggapin mo ang alay na ito, ang dugong may bahid ng karumihan, ngunit nagmula sa aming lahi. Naway ang kanyang pagsasakripisyo ay maghugas ng aming kasalanan at muling patatagin ang ating sumpaan. Itinaas niya ang punyal. Ang talim nito ay umilaw sa ilalim ng sinag ng buwan. Napapikit si Amalia. Ito na ang katapusan. Lola, nanay, bulong niya. Ngunit bago pa man bumagsak ang punyal, isang malakas na sigaw ang bumasag sa ritual. Ama, uwag, si Mateo. Nakatakas siya. Hawak ang isang piraso ng tubo. Sumugod siya patungo sa kanyang ama. Ngunit mabilis siyang hinarang ng kanyang mga pinsan. Nagsimula ang isang desperadong labanan. Isang binatang lalaki laban sa sarili niyang pamilya. Ang kaguluhang iyon ay sinundan ng isa pang sigaw. Ngunit ang sigaw na ito ay hindi galing sa isang tao. Ito ay isang alulong. Isang alulong ng isang nasaktang hayop na puno ng galit at paghihiganti. Mula sa pinakamadilim na sulok ng gilingan, isang anino ang lumabas. Gumagalaw ng may hindi kapani-paniwalang bilis. Si Elara. Wasak na ang kanyang mga tanikala. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa purong galit at ang kanyang mga kuko ay tila humaba at tumalas. Ang pagmamahal ng isang ina ay nagbigay sa kanya ng akobin ng kamahang, ang lakas na hindi kayang ibigay ng anumang sumpa. Ricardo, anggil niya, ang kanyang boses ay garalgal at hindi na pang tao. Hindi mo kukunin ang anak ko. Sinugod niya si Don Ricardo. Ang dalawang balbal, ang pinuno ng angkan at ang kanyang taksil na asawa ay nagpang-abot sa isang marahas na labanan. Ang mga tunog ng kalmot, suntok at mga bagay na nababasag ay umalingaw-ngaw. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na figura ang tumakbo papasok sa gilingan. Si Lola Elena.
May dala siyang isang bayong na puno ng mga bagay na kinatatakutan ng mga aswang, mga ulo ng bawang, asin, at isang maliit na bote ng agua bendita. "Mga demonyo, lumayo kayo sa apo ko!" sigaw niya, at nagsimula siyang maghagis ng bawang at asin sa mga kamag-anak ni Mateo. Ang mga balbal ay napatras, sumisigaw sa sakit na dulot ng asin na dumidikit sa kanilang balat. Nagkaroon ng pagkakataon si Mateo. Itinulak niya ang kanyang mga pinsan at tumakbo patungo kay Amalia para kalagan ang mga tali nito. Samantala, ang laban nina Elara at Ricardo ay mas lalong tumitindi. Nagpagulong-gulong sila sa sahig, papalapit ng papalapit sa isa sa mga dambuhalang makina. Ang mismong gilingan na dumudurog sa matitigas na tubo ng asukal. Nakalagan ni Mateo si Amalia. "Tumakbo na kayo!" sigaw niya kay Lola Elena. Ngunit bago pa sila makalayo, nahablot ni Don Ricardo ang paa ni Elara. "Hindi ka makakatakas!" sigaw niya. Ang muka ay puno ng galit. "Kung hindi ko makukuha ang anak mo, isasama kita sa akin sa kadiliman." Hinila niya si Elara patungo sa naglalakihang mga bakal na roller ng gilingan. Nakita ni Elara ang panganib. Ngunit sa halip na magpumiglas palayo, isang kakaibang kapayapaan ang makikita sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Amalia, na ngayon ay ligtas na sa piling ni Mateo. Isang huling malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang kanyang huling akto ng pagiging isang ina. Ang kanyang pagtubos sa halapapadiuas sa halip na hilahin ang sarili palayo, niyakap niya ng mahigpit si Don Ricardo. "Tapusin na natin ito," bulong niya. At gamit ang kanyang buong lakas, itinulak niya ang kanilang mga katawan, pareho sila, papasok sa ngipin ng dambuhalang makina. Isang nakakabinging tunog ng nabaling buto at nadurog na laman ang pumuno sa gilingan. Isang huling, sabay na sigaw ng sakit at pagkagapi. Pagkatapos, katahimikan. Tanging ang dahan-dahang pag-ikot ng makina na ngayon ay nababalot na ng dugo. Napatigil ang lahat. Si Mateo, si Lola Elena, si Amalia, at ang iba pang mga De La Cruz. Nakatingin sila sa makina, hindi makapaniwala. Ang sumpa, ang kasamaan, ang pinuno ng angkan, at ang ina na nagsakripisyo, lahat ay nadurog at pinagsama sa isang madugong katapusan.